Hi, hello listeners. It's Sunday afternoon na naman. Perfect time para mag-chill, para mag-relax, pero hindi para magsawalang bahala. Kamusta po kayong lahat? This is Ivy and welcome to your favorite program, Bato-Bato sa Langit. Alam niyo na, bawal ang hindi magalit. Ngayon, makikipagkwentuhan tayo sa ating kabataan para marinig ang boses nila. Sa studio, kasama natin si Jessa, isang youth leader ng Barangay Tandarora. Hi Jessa, welcome sa program natin. Hello po, I'm Jessa Padre po from Barangay Tandarora po. Hi Jessa, it's our pleasure to have you here. Kamusta ka naman? Okay naman po ako. Yes, that's good to hear, Jessa. So, first I would like to know, gaano ka kalapit sa paanan ng Mayon Volcano? Ang barangay po namin sa pagkakaalam ko po is 9 kilometers away po kami sa danger zone po from the Mayon Volcano. Okay, so nasa danger zone kayo. Paano kapag umuulan ng malakas o hindi kaya pumuputok ang Mayon? Anong ginagawa ninyo? Kapag umuulan po ng malakas, since malapit po kami sa paanan ng Mayon, usually po kasi nagkakaroon po ng lahar flow. Ang nangyari po kasi is napuputol po yung tulay sa amin. Kaya either po may stranded po kami sa loob ng aming barangay or may stranded po kami sa labas mismo ng barangay. Sa mga cases naman po na pumuputok ang bulkan, ini-evacuate po kami and umaabot po ito ng mga ilang buwan for the safety po namin. Oh, so since ganun lagi yung sitwasyon ninyo, growing up sa paanan ng Mayon, meron ka bang nararamdaman na takot? Or ano yung nakakatakot na experience mo connected sa lahar o baha? Yung tipong hindi mo talaga makakalimutan. Siguro po ang pinaka tumatak po sa akin is yung nangyari po na bagyo. Hindi ko na po maalala kung anong taon. Pero there's a time po na hindi ko man po siya na-experience. Pero po yung takot po yun is naramdaman ko po para sa pamilya ko. Kasi na-evacuate po kami, pamilya, pero may naiwan po kasi sa bahay, which is yung stepfather ko po. Siya po yung nagbabantay sa bahay namin. And yung lugar po kasi namin is hindi naman po siya talaga bahain or dinadaanan po talaga ng tubig. So hindi po namin ini-expect na dahil lang po sa lakas ng mga pag-ulan and nahukay po pala ng maigi yung lupa sa dulo noon. And nung time po ngayon is doon po dumaan mismo yung tubig and mga bato, buhangin sa mismo pong bahay po namin. Umabot po hanggang berang po yung tubig na dumaan po sa bahay namin. Another po is yung na-stranded po kami sa labas and hindi po ako makauwi after po ng school. Since grabe po yung ragasa ng tubig, yung maliit po na culvert or yung kanal po na dinadaanan ng tubig sa amin is naputol po pa. Like, na-total wash out po talaga siya. So, inabot po ako ng kulang-kulang po ng 4 na oras bago po ako nakauwi. And nung time na po yun, before ba po ako makauwi is sinuong na po namin yung baha po na may mga putik, mabato. And yung safety po namin, yun po yung nagdala po ng takot na makakauwi pa ba kami. Kasi yung ragasa po ng tubig galing po sa Mayon is hindi po siya yung lumaragas ng mahina. Bigla po siyang lumalakas. What if po nasa gitna kami ng daan o nasa gitna po kami mismong ilog na yun is nadulot na rin po yung flooding po sa paanan po ng Mayon. Grabe, nakakatakot. Matagal na ba kayong nakatira sa Barangay Tandarora? Siguro po aabot na rin po ng almost 18 years na po. Matagal na din pala. Meron bang pinagkaiba yung baha dati kumpara sa baha ngayon? Actually po marami eh. Dati po kasi sobrang liit lang po ng ilog. And yung ilog na po yun is simple lang kapag bumabaha, mahina lang na tubig. Pero po parang habang lumilipas yung panahon, habang may mga nangyari sa paanan ng bulkan, sa mga gilid po ng daan, is lumalawak po ng lumalawak yung ilog hanggang sa hindi na po siya kayang maayos basta-basta. And hindi lang po yung, may main po kasing ilog sa lugar po namin. Yung ilog na yun is lumawak po siya ng halos ilang metro na po pa. Tapos, nagkaroon din po ng mga maliliit pa po siyang ilog sa mga ibang sides po. Kaya, hindi na po ma-predict kung saan po ba talaga dadaan yung tubig. Doon po ba sa main na ilog or dadaan naman siya sa ibang daanan.
So kapag may mga sakuna, halimbawa may ulan, baha, or lahar flow, gaano kabilis ka nakakakuha ng impormasyon tungkol sa hazard zone or evacuation center at saan mo siya unang nakikita or nalalaman? Sa LGU ba? Or sa social media? Ako po sa Messenger po, sa Facebook Messenger. Nandun po kasi yung barangay officials po namin is very active naman po sila. Then doon po sila nagpo-post ng mga information po about evacuation. Kapag may preemptive evacuations po kami is sa Facebook po nila ina-announce. Another po sa Facebook page po din ni Mayor Angema Onghoko is nagpo-post din po siya kung anong oras po susunduin and kung saan po yung evacuation centers na pwede po kami pumunta. Mabuti naman kung ganon, Jessa. At least nakakapagbigay sila ng agarang impormasyon tungkol sa hazard zone at sa evacuation center. Pero, naililikas ba kayo agad-agad? May dalawang sitwasyon po kasi kami niyan. Last year po is, hirap na hirap po kaming ilipas since nabanggit ko po kanina na ang lugar po namin is nakukulong po siya ng dalawang daanan po ng tubig ay ilog po from Mayon Volcano. So, since lagi pong napuputol yung daanan namin, kapag naputol na po yun is, hindi na po kami makakaalis sa mismong lugar namin. Kapag nangyari po yun nga po, hindi po kami nakukuha, hindi po kami na-evacuate. And this year po, sa mga nangyari po yun is, maaga na po kaming hinahakot since wala nga po kayong maayos na daan, kami na po ang inuuna. Mabuti naman no, na ililikas kayo kaagad. Pero kapag papakinggan yung naranasan mo, talagang nakakatakot yung sitwasyon ninyo. May naisip ka bang dahilan kung bakit lumalala ang baha sa lugar ninyo? May naisip po kasi akong dalawang rason kung bakit po yun nangyayari. Una po is, since may mga bundok naman po kasi sa amin. Kaso lang, yung mga puno po doon is nagkakaroon po ng mass deforestation. So, pinuputol po halos lahat ng nasa bundok. So, ang tendency po, ang nangyayari po, since wala na pong maayos na hahawak po sa lupa, nagkakaroon po ng landslide, then yung mga lupa na po yun is dumadaan po mismo siya sa mismo mga kalsada, mga ganun po. So, hindi na po mapupunta saan dadaan ng tubig. Another thing po is, the quarrying activities po sa itaas po namin. Hinukay po kasi, more on bato po kasi ang kinukuha kapag nag-quarry. So, huhukayin po yun ng maigi, kukunin po yung mga bato. Ang nangyari din po, kapag hinukay nila yun, there are times na yung mga hinukay ng mga bato is nakukuha. While yung buhangin po is natitira sa ibabaw, hindi po siya na ibabalik para po maging pantay yung daanan. Yung mga lupa na hinukay na nasa ibabaw, kapag lumagasa yung tubig, pupunta mismo mga bahay. Sige Jessa, total nabanggit mo din naman yung quarrying. May tanong ako. Sa palagay mo ba yung quarrying legal? Technically speaking po, legal po siya since may mga permit naman po na binibigay po yung local governments po and ang alam ko po is nabibigyan din po sila ng permit from the DNR po na mag-quarry po sa lugar na yun, sa papers. Parang ethically speaking po, I don't think po na legal po siya. Paano mo nasabi na hindi siya legal? Kasi po parang I don't think po na worth it po yung mga nag-gains po from quarry na nakukuhang pera para po ma-risk po yung life ng mga nasa downstream po. Since more on nasa taas po silang naghuhukay, ang nagsasuffer po ng mga nangyayari sa taas is yung mga nasa baba mismo. Like us, kami po mismo yung nagsasuffer kung ano po yung ginagawa nila sa taas. Balik tayo doon sa quarrying. Sa palagay mo ba may dapat managot? Para sa akin po, meron pong dapat managot. Since sa mga nangyari po ngayon, hindi lang po yung mga properties po ang at risk sa mga floodings po na nangyayari sa lugar, yung buhay po mismo is at risk na din po. So para po sa akin, may mga dapat po talagang managot sa mga nangyayari pong flooding po sa lugar namin. Specifically, lagi po nilang inaalaw yung quarrying. So sa palagay mo, dapat nang mag-stop yung quarrying? For me po, yes po, dapat na po siyang mag-stop. Kasi habang hinuhukay po, hinuhukay ang paanan ngayon, lalo po lumalalim po yung mga pwede pong daanan ng tubig. Hindi na po makontrol kung saan pa talaga dadaan yung tubig. And yung mga lupa pong nahuhukay nila na natitira po doon is kung saan na po pumupunta. Then, kapag nangyari na po yung baha, hindi na po siya makontrol.
beneficial po kasi yung quarrying. Siyempre, may nakuha pera yung barangay, may nakuha pera yung community, may nakuha mismo yung government officials. But the people po mismo na nandun, kami po yung nagsasuffer kung ano po yung effects ng quarry. And I think po hindi po worth it yung mga nakuha ng benefits out of it kapag na-at-least po ang mga buhay po namin dito mismo. Tama nga naman, business is business, pero mas mahalaga pa rin ang buhay ng mga tao. Kanina, Jessa, nabanggit mo na may mga permit naman sila issued by DENR at ng LGU. Ngayon, kung may makita kang illegal na gawain, halimbawa nagkukwari sa bawal na lugar, sino o anong ahensya ang una mong lalapitan or saan ka magre-report? Siyempre po, doon po muna sa pinakamababa mismo. The barangay officials. Since sila po yung parang link po doon, mas madali po silang makakagawa ng aksyon. Yung barangay officials po na yun. And kapag hindi po umaksyon doon, then that's the time na po na I think kailangan ko na po siyang itaas sa LGU na po. Kapag wala pong action sa local or the community base po, then saka po ako pupunta sa mismong municipal level na po. Yes. So, since sobrang dami nang nangyayaring pagbabaha sa barangay ninyo, pati sa ibang barangay sa Mayon Unit, based sa observation mo, paano tinatanggap ng mga opisyal ng barangay or ng LGU ang mga reklamo tungkol sa illegal quarrying? Madali ba silang kausap? Kung sa usapang madali po silang kausap. Nakakapagsabi po kami kung ano po ang mga hinaing namin, kung ano po yung gusto namin mangyari, na ganito po ang ginagawa sa lugar and hindi po namin nagugustuhan ng epekto. Madali po silang kausap. Ang mahirap lang po is the action. Mahirap pong magkaroon ng action sa mga hinaing nangyayari sa amin. Kapag may sinasabi po kami ganito na parang sobrang na po ang quarry na nangyari sa taas and hindi na po maayos ang daanan namin, hindi po maayos-ayos ang tulay na ilang taon na rin po. Ngayon po kasi is ilang buwan na rin po kami nagsasuffer na pumapasok kami ng school. Kapag umuulan, wala po kaming daanan. Talagang kailangan namin tumawid mismo sa ilog para makapasok. So, matagal na po namin yung hinaing na baka pwedeng action na naman yun since ang main reason naman po kung bakit nangyayari yun is the quarrying activities. Yun nga po, madali silang kausap, madali po makapagsabi. Pero hindi po maramdaman yung action po para po ma-resolve kung ano man po yung mga problema namin sa lugar. Thank you for being so honest, Jessa. So, hinihiling natin na sana sa mga susunod na sakuna o sa mga bagay na kailanganin ninyo ang tulong nila, sana mas mabilis ang aksyon na maibigay nila para sa inyo. Ngayon, next question, Jessa. Naniniwala ka ba na malakas ang boses ng kabataan? Sa palagay ko po, sobrang lakas ng boses ng kabataan. Since malakas po ito, ang kailangan lang po nila is the platform. Yung right platform po, kung saan po nila yun pwedeng magamit. Since ang kabataan po ngayon is very activist na po sila and aware na po sa mga nangyari sa paligid, napakalakas na po ng boses ng mga kabataan. Right platform, right way of conveying our emotions, yung mga hinaing po namin is the way para po mas lalo pa po itong mapalakas. I love your answer, Jessa. That's the spirit. Yan ang tunay na kabataan. Now, let's talk about how you can amplify your message and inspire other people. Paano mo ngayon magagamit ang social media tulad ng Facebook, TikTok, or Instagram para mas mapalakas ang boses ng kabataan sa pagbabantay ng kalikasan at sa pagbabantay sa paanan ng mayon? Since malawak na po ang ang sakop ng mga digital technologies and Facebook, marami pong gumagamit, lalo na po mga kabataan, very active dyan. I think ang first po is awareness by posting videos, campaigns po, mga campaign materials para po magbigay po ng mga information about the effect po ng quarrying, kung gaano po siya nakakasira sa environment, and kung ano po ang mga pwedeng gawin ng mga kabataan with regards to that po. Para na din po talaga ma-encourage yung mga kabataan na mag-join po sila
magkaroon ng boses and makita nila na hindi lang sila kabataan na dapat nagsisuffer or dapat lang nakaupo sa gilid. They can do something para po magkaroon po ng pagbabago naman po sa mga lugar nila and the community itself. So, anong mensahe ang ibibigay mo sa kapwa mo kabataan para maging mas handa at aktibo sila sa pagbantay sa kalikasan? Gusto ko lang po sabihin na tama nga po si Dr. Jose Rizal. Tayo pa rin mga kabataan ang pag-asa ng bayan. So in a simple way, in simple steps that we do po sa ating environment is malaking tulong na po ito para magkaroon po ng pagbabago. Since hindi naman po magkakaroon ng malaking pagbabago kung hindi po tayo gagawa ng isang maliit. Simple lang po na pagtatapon po ng basura ng maayos, seminars, joint seminars po para po magkaroon po ng mga kaalaman sa environment po natin. As malaking tulong po siya para magkaroon po ng pagbabago. Maraming salamat sa mensahe na yan, Jessa. Isa kang tunay na inspirasyon. So, may segment tong radio program na to na ang pangalan, I Can See You, the Community Watcher. Kung magiging community watcher ka, anong klaseng token or incentive ang makakahikayat sa'yo at sa mga kabataan upang mag-report ng mga bawal na nakikita nila sa paligid ng Mayon Volcano? Yung mga pag-join po nila sa mga activities, yung pag-report po nila is we can give them certificate of recognition or kung may mga pages man po tayo sa Facebook, pwede po tayo maglagay po doon as a shout-out since mga digital natives na po ang mga tao ngayon. Malaking bagay na po yun para po mahikayat sila na maka-join po sa community or maging community watchers po para pagbabantay po sa ating environment. Another po is pwede po yung community magkaroon po ng pointing system like sa bawat po ginagawa mong pagre-report or pagbabantay sa ating environment is may ma-accumulate po silang points and at the end of the term or the year po is pwede po yun magkaroon ng kapalit po na makukuha nila after their contribution po sa community. Wow, that's a very good technique, being involved. Kasi para sa kanila din lang naman yun. Yes. Last question na lang, Jessa. Ano ang inaasahan mo sa aming bagong programa, Bato-Bato sa Langit, para matulungan ang inyong komunidad? First po is para marinig po ng wider audience po yung hinaing po namin. In that way po, siguro naman mas pabibigyan po ng aksyon yung mga problema po sa community namin since matagal na nga po problema namin yung quarrying, yung effect po niyan sa lugar namin. It's sana po mas may wider audience na makakarinig and yung mga nasa taas po is malaman po nila na ganito sa baba, ganito ang nangyayari sa amin. And sana po maayos po yun and ma-resolve na. Maraming salamat, Jessa, sa oras na ibinigay mo sa amin ngayon. Malaking bagay na nakausap ka namin at syempre na share mo din ang experience mo na hindi alam ng maraming tao. Kitang-kita namin na ikaw ay isang patunay na bawal ang hindi magalit. So, mga Kamayon Unit, pakinggan natin ang boses ng kabataan. Mag-ingat, mag-ulat at huwag matakot. Bantayan ang ating kalikasan. Kami po ang inyong kakampi, Bato-Bato sa Langit, bawal ang hindi magalit.